Matindi po ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya nga, walang kayang tumakbo against Sara. Hanggang ngayon, wala pang kandidato na nagpapakilala na kukontrahin niya si Sara Duterte, VP Sara. Di ba? Wala pa. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, matindi po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa traidor. Totoo. Ang topic po natin ngayon is all about traidor. May tanong nga sa inyo dito sa Donmar TV. Naranasan nyo na ba na merong taong nag-traidor sa'yo? Naranasan nyo na ba? Kasi ako naranasan ko na, ang dami ng mga friends ko na binuhos mo ng buo ang friendship ninyo, nag-invest ka ng effort, nag-invest ka ng time sa isang kaibigan, tapos trinahidor ka lang. Naranasan nyo na ba yan? Nagtatanong lang ako kasi siguro naman halos tayong lahat nararanasan natin yung trinahidor tayo, di ba? Kasi alam nyo ba bakit masasabi ko sa inyo na ang isang taong traidor ay hindi na yan dapat patatawarin natin? Di ba? Siguro mapapatawad natin sila sa kanilang kasalanan pero didistansya na tayo. Hindi na tayo ganun dati na makipagkaibigan kayo, yung dating ginagawa ninyo na masaya kayo, hindi na, wala na. Parang didistansya ka na sa isang taong traidor. Kasi related po ang topic natin ngayon patungkol po sa traidor. Kasi po, ang pag-uusapan natin, ang mga politicians at mga politikong trumahidor sa mga Duterte. Yan po ang pag-uusapan natin. Kasi una, ang topic natin ay patungkol po dito kay Richard Gomez at itong si Lucy Torres. Kasi po, nababothered sila ngayon. At hindi lang si Richard Gomez at si Lucy Torres ang ating pag-uusapan patungkol po sa trahiduran. Isa po ito dito si Mig Zubiri rin. Okay? Kasi po itong si Richard Gomez, si Lucy Torres at si Mig Zubiri, damang-dama nila ang galit ng kanilang mga constituents. Si Richard at si Lucy, binabash sila ngayon sa kanilang lugar sa Ormoc. Kung magpo-post sila sa kanilang social media, lahat doon binabash sila na maleta, nakatanggap, kung ano-anong bash na nare-receive nila. Pati itong si Mig Zubiri ngayon, binabash siya sa lugar niya sa Bukidnon. Kasi naman ito, taga Mindanao naman itong si Mig Zubiri, binabash sila. Kasi trahidor raw sila sa mga Duterte. Pati itong si Richard Gomez. Okay? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Atin pong himay-himayin bakit si Richard at si Lucy Torres sinabihan na ngayong mga trahidor at pati itong si Mig Zubiri. Ating magre-react tayo dyan, okay? Para maunawaan ni Migs, Richard at Lucy bakit ganyan na ang mga taong bayan sa inyo. Okay. Pero bago ang lahat guys, paki-like, paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Pindutin nyo lang yung red button na subscribe, at ma-notify na kayo na lagi kayong updated sa ating mga trending na mga balita. Okay? So subscribe na. Okay. Pag-usapan natin itong si Richard Gomez at si Lucy Torres. Nakita ko kasi itong shared post ni Kifay Chu o ni Kifi Chu. Ito ay kaibigan natin na isang vlogger ng DDS, okay, si Kifi Chu. Ano bang sabi niya dito? Kasi meron siyang shinare na post. Ang galing-galing ng pagkasulat nito. Okay, kasi meron siyang shinare na post ng nagko-comment kay Lucy Torres at Richard Gomez. Kasi issue talaga itong si Richard Gomez at si Lucy Torres ngayon . Do we no longer I love Lucy and Richard? Kasi nung panahon na supporter pa ito ng mga programa ni Tatay Digong, itong kilala naman natin itong si Richard at si Lucy na supporter sa mga event at sa mga programa ng mga Duterte, ay talagang perfect couple sila. Kasi mantakin nyo, mga artista pa ito, mga gwapot, magaganda silang dalawa, di ba? Tapos, ano pa? Na-appreciate sila ng taong bayan kasi may prinsipyo na pagka-politician at saka artista, maganda, gwapo. Pero ngayon, eto na po, nag-iba na. Politicians don't seem to understand, sabi ni Kifi Chu. There is a proxy war going on. It's not Alan Cayetano versus Tito Soto, meaning the minority and the majority leaders. It's really Sara versus BBM. Yan naman talaga ang away ngayon, di ba? Marcos at Duterte. It's not minority versus majority.
it's the senators who want PRRD to die in The Hague versus senators who want PRRD to be freed the soonest. Okay? Labanan po ito ng mga senador na gusto nang mabalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas at yung mga senador na gusto nilang makulong si Tatay Digong for their political gain. Obvious naman di ba? It's not impeachment versus no impeachment. It's corruption versus principle. Kasi yan naman talaga ang ikinagalit ng taong bayan. Ang super malala na korupsyon ngayon sa Pilipinas. Now, kung ikaw yung politician na sumusuporta sa administrasyong ito, kagaya nito si Richard Gomez at si Lucy Torres na sumusuporta ngayon kay BBM, edi syempre, magagalit talaga ang taong bayan. Kasi alam naman ng taong bayan na under the Marcos administration, super malala ang korupsyon. Totoo naman di ba? Tapos hindi pa napapanagot yung flood control anomaly, di ba? When you are against the team that protects the Dutertes who are being persecuted now because Sara refuses to take part in the pagnanakaw and because PRRD revealed the drug use, you are with the magnanakaw and the drug user. Totoo. Kasi sino ang nag-expose dyan unang nag-expose sa kabalastugan ng kamera? Si VP Sara. Anong sabi ni VP Sara? 2 tao lang ang nagkukontrol ng budget ng Pilipinas, si Martin Romualdez at si Zaldico. Nung una, ayaw niyong maniwala. Ngayon, ano na nangyari? 'Di ba? Nakalusot itong mga nakaw, itong mga korupsyon na ito. Anong sabi ni Tatay Digong patungkol po diyan sa droga na 'yan? Na unang-una ayaw naman talaga talagang hate na hate. Yan ang pinaka number 1 hate ni Tatay Digong, yung droga sa Pilipinas. 'Di ba? Tapos, kung kayo yung mga senador at mga congressman na pumayag lang kayo na dalhin si Tatay Digong doon sa The Hague, dahil sa away sa politika, tapos ginagawa nilang reason yung extrajudicial killings na may kinaugnayan po ito sa war on drugs ni Tatay Digong, it means na hindi nyo sinusuportahan yung prinsipyo ng mga Duterte patungkol sa droga. Di ba? Kasi po, ngayon, ang daming mga congressman na bumaliktad dahil lang sa pera. Okay? Bahala na yung prinsipyo. Majority of the Filipinos are angry. Galit ng taong bayan. Yan ang majority. Kaya nga, walang kayang tumakbo against Sara. Hanggang ngayon, wala pang kandidato na nagpapakilala na kukontrahin niya si Sara Duterte, VP Sara. Di ba? Wala pa. Dahil alam nila na kapag kukontra sila ni VP Sara, matatalo ka agad. And that's the truth. Talo talaga. Kahit na sabihin ninyong si Tulfo, kahit na Tulfo ngayon, sirang-sira na. Yung Tulfo dati, malakas yung pangalan ni Tulfo kasi tumutulong sa mga kabit-kabit na away. Diba? Tulfo yung isinusulong nila na pwedeng ibangga kay BP Sara, wala na. Pati mga Tulfo, sira na ang pangalan ng mga Tulfo ngayon. Kaya kinain na rin yung mga prinsipyo ng mga Tulfo. It's prinsipyo versus maleta. Yan ang sabi ni Kifi Chu. It's love for the country versus the love for money. Correct. Kasi if you are a politician, dalawa lang ang pipiliin ninyo. Ang maleta na galing sa, alam nyo na, o yung kalagayan po ng inyong constituency o yung taong bayan. Dalawa lang yan. Kasi kung pipiliin mo yung pera, that means to say, you are just choosing yourself. Pero kung ang pipiliin mo, constituents mo, talagang makikita ng taong bayan na nagsasakripisyo ka para sa kanila. Di ba? Kasi being a politician is like a vocational. Ika nga, binuhos mo ang inyong sarili para makatulong ka. Di ba? Hindi yung tumakbo kang government official in any position para lang magkapera ka. Hindi yan ganun, okay? Pinili ka ng taong bayan para tumulong, okay? Majority of the Filipinos are angry. Kaya walang tumatakbo against Sara kahit na si Tulfo ngayon ay sira na. It's prinsipyo versus maleta. It's love for the country versus love for money. Kaya Senator Migs Zubiri is very overwhelmed by the hate he is receiving because he doesn't understand that this is a proxy war. He says, this isn't about the Dutertes. Sabi niya, ni Migs Zubiri, hindi ito tungkol sa Duterte. May video ako ipapakita mamaya tungkol sa sinabi niya yan. This is about the Dutertes allowing the minority. This is about the Dutertes. Allowing the minority to take over will pull Sara down. Tapos heto pa.
Yan po ang comment. Anong post ni Kifi Chu na shinare niya? Anong post ito? Ito yon. Itong si Emil Justimbaste. Ito yung inagrihan ni Kifi Chu. Sabi dito ni Emil Justimbaste, si Richard Gomez at si Lucy Torres ay tinatawag ngayong The Falling Stars. The Falling Stars. Kasi nung panahon na sumuporta pa sila ni Duterte, talagang star na star sila eh. Ngayon, falling star na. There was a time when posting smiling photos of Ormoc's ruling family online would flood the comment section with hearts, praises, declarations of loyalty. The family brand was carefully cultivated for years, approachable, generous, glamorous, untouchable, but something unusual is happening. The supporter recently posted flattering photos of the ruling clan and their political allies in the 4th district. One would expect the usual digital applause from loyal followers. Instead, the post became a public firing squad. Maleta, ito yung mga Maleta, Paldo, Balimbing, Traidor, Crocs family. Ipapaliwanag ko, okay? Noong unang panahon na prinsipyo pa ang ginagawa ni Lucy at ni Richard Gomez na naka-align sila sa mga Duterte, every time na mag-post sila, ang daming perfect couple, hina-heart talaga, praises, talagang pinipraise si Lucy Torres at si Richard Gomez. Ngayon, every time na meron silang post, ang matatanggap nila ng mga comment, maleta, mga maleta, couple, paldo na paldo si Richard at si Lucy, balimbing kayo, mga trahidor kayo, mga crocodile kayo ng mga pamilya. Yan ngayon ang natatanggap ng mga ni Richard at ni Lucy. Bakit nagkaganon ngayon? Okay? Ito, the insults came in waves. Talagang bumabaha ng insulto silang dalawa. Na-insulto talaga. Hundreds of reactions. Kung titingnan nyo yung reaction, ang daming haha at angry. Wala nang heart at like. Kaunti na lang. Hundreds of reactions. Mockery layered upon mockery. Former admirers sounding betrayed. Ordinary citizens speaking with confidence rarely seen against entrenched political powers. Noon, hindi mo makikita yung mga constituents ng taga-Ormoc na merong hatred, talagang binabash ang mga sina Richard at Lucy. Pero ngayon, grabe. Yung mga tahimik na mga constituents sa Ormoc, nagsasalita na dahil sa galit nila kay Richard at ni Lucy. What was even more striking was the silence. Where were the rabid defenders? Where were the loyal digital warriors who once swarmed with every criticism with rehearsed praise and emotional devotion? They were nowhere to be found. The comment section resembled an abandoned fortress after the guards had quietly slipped away. At eto pa, kasi po, ang nangyari, nasaan na ngayon yung mga nagtatanggol ni Lucy at ni Richard Gomez? Wala na, tahimik na. Kasi nag-iba na. Nagalit na rin. Okay? Yan ang pagkaintindi ko. At sabi pa dito, wait mo na, liitan natin konti. Ayan. Ito pa. And the anger online does not sound like the voice of the traditional opposition. Much of it sounds personal. Personal na talaga ang mga atake. The language of disappointed supporters, not lifelong enemies. There is a difference between hatred and delusionment. Hatred can energize a political base. Delusionment quietly dissolves it. Of course, Facebook comments are not elections. Social media can exaggerate moods and amplify the loudest emotions. Political machinery in this country remains powerful. Barangay networks, funding, incumbency, and patronage still matter for more than viral comment sections. But public sentiments often changes in stages. First comes whispering, then sarcasm, then open mockery, then silence from former defenders. Di ba? Makikita mo doon sa post ni Lucy at ni Richard Gomez, lahat doon sarcasm. Lahat doon mockery. Binabash. Kung ano-anong bashing talaga yung post nila. Pero yung mga nagde-defend kay Richard at ni Lucy Torres, tahimik. Parang sumang-ayo na rin. Hindi natin maano yan. Talagang deserve ninyo kasi mas pinili ninyo yung pera kesa prinsipyo ninyo. Yung mga reason nila, kailangan naming sumuporta kasi walang budget yung Ormoc kapag hindi kami, nag-vote sila ng impeachment ni BP Sara. Nagalit yung tao sa Ormoc. Na alam naman natin,
congressman kayo. Kung ano yung sentimiento, kung ano yung opinion ng inyong constituents, dapat ganun rin kayo because you are the representative of your province. Di ba? Pero ano nangyari? Kinain na kayo ng sistema. Only later does the political structures begin to weaken. The phenomenon unfolding online in Ormoc feels less like a sudden collapse and more like the early symptoms of political fatigue. The public may not yet have embraced an alternative leader, but many appear to be emotionally detaching from the old one. Kasi alam nyo, kung merong tatakbong congressman dyan na a-align sa mga Duterte, matatalo na itong si Lucy at si Richard Gomez. And that is what should worry any dynasty. Because in politics, downfall rarely begins with defeat at the ballot box. It begins when admiration turns into embarrassment. Ayan. So, ayan. Ewan ko na lang kung itong si Lucy Torres, hindi pa ito magising. Itong dalawa. Okay? Yan ang sinabi ko sa inyo. Na ang isang taong trabahidor, kasi sa tingin ko si Lucy Torres at si Richard Gomez, talagang trinahidor nila si VP Sara by signing the impeachment doon sa Senado. Isa sila sa mga pumirma Ang kakapal ng mukha Balimbing nga. Ika nga sabi nila, balimbing. Eto ngayon, hindi lang si Richard Gomez at si Lucy Torres ang nagkaganito. Pati na rin si Migs Zubiri. Okay? Eto yung video na nalungkot si Migs Zubiri sa kanyang constituents kasi galit na galit sa kanya yung mga taga Bukidnon, yung kanyang constituents. Ito po yung statement. Masama ang loob ni Senator Mig Zubiri sa 4 na miyembro ng bagong mayorya. Tinabla raw kasi siya ng mga kapwa senador not once but twice. Nagbabalik si Hanati para sa detalye. Humingi ng malalim na pag-unawa si Senator Mig Zubiri sa mga taga Bukidnon sa gitna ng mga batikos matapos siyang sumama sa Senate Minority Bloc. Sa isang press conference sa Malaybalay City, sinabi ni Zubiri na masakit para sa kanya ang mga kritisismo dahil malalim ang kanyang ugnayan sa mga taga Bukidnon. I'll tell you to the people who cannot pay love him. Paiyak-iyak pa siya dyan Di na Actually, Mig Zubiri, hindi na madadala ng iyak-iyak ang na gagawin mo para mahalin ka ulit ng mga taga Bukidnon. Hindi, sir. Yung ginawa mo talaga, trinahidor mo yung mga taga Bukidnon. And I'll die for him. I will die for him. Uy. If need be. So, I hope that you understand the position. Kasabay niyan ay inilahad niyang pakiramdam niya ay binetray siya ng 4 na miyembro ng kasalukuyang Senate Majority na kanyang pinangalan ng sina Senator Bato de la Rosa, Bongo, Amy Marcos at Robin Padilla. Ayon kay Zubiri, 2 beses umano siyang tila tinalikuran. Una, nung mapatalsik siya bilang Senate President noong 2024. Pangalawa, nung simula ng 20th Congress, matapos umano siyang pangakuang muling susuportahan sa Senate Presidency, pero hindi rin natupad. Giit ni Zubiri, kaya niya raw makipagtrabaho sa mga hindi niya kapartido sa politika dahil may respeto at delikadeza pa rin dapat. Pero magkaiba raw ang kalaban sa politika at traidor. Bilanggit pa niyang si De La Rosa na hindi pa matuntun sa ngayon bunsod ng ICC warrant ay isa sa mga nangakong susuporta sa kanya sa harap mismo ng mga tao sa Bukidnon. Pero pagkatapos ng botohan noong 2024, nalaman na lang daw ni Zubiri na ang parehong senador ay bumoto kay Senator Cheese Escudero na pinalitan siya noon bilang SP. Naging independent member si Zubiri na magkaroon ng kudeta noong May 11 kung saan naluklok bilang SP si Senator Alan Peter Cayetano. Kalaunay sumapi siya sa ngayoy solid 11 ng minorya. Kabilang din siya sa mga senador na nag-walk out sa plenaryo noong May 26 bilang pagtutol sa naging debate to divide the House pagdating sa kung dapat mang isalang ang panukalang payagan ang remote participation at online voting sa Senado. Para sa agenda. Ito. Nagalit raw ang taong bayan o nagalit yung mga taga Bukidnon kasi taga Bukidnon ito Nagalit yung mga taga Bukidnon kay Mig Zubiri kasi sumapit siya, pumanig siya doon sa minority. Okay? Every time na meron pong post, binabash siya. Bakit ka sumali doon sa minority? Kasi alam naman natin yung minority sa Senado, mga anti-Duterte yan di ba? So siya, bakit sumali siya doon sa minority? Nagalit yung mga taga Bukidnon. At alam naman ng mga taga Bukidnon na dati ka nang nananalo bilang Senate, Senado, dahil sa mga Duterte, tinulungan ka ng mga Duterte kasi yung mga taga Bukidnon, maka-Duterte talaga ang mga taga Bukidnon. Ngayon, ano siya? Nalungkot siya na ang mga taga Bukidnon ayaw na sa kanya. Kaya ngayon, nag-appeal siya dyan. Nag-speech siya na, I love Bukidnon. Willing akong makipagpatayan sa mga taga Bukidnon. Bakit niyo ako inaaway?
Yan ang hinadaing niya ngayon. Kasi ang reason niya, ang rason, ito talagang makasarili itong taong ito eh. Kasi ang rason niya, bakit siya sumali sa minority? Kasi trinahidor raw siya sa 4 na senador na nandoon sa majority. Na si Robin Padilla, si Senator Bato, si Bongo, at itong si Senator Amy Marcos. Kasi natanggal itong Senate President. Okay? Nung pinalitan siya ni Cheese Escudero. Na itong 4 na ito, si Bongo, si Bato, si Robin, at si Senator Amy, sumali doon sa pagtanggal niya bilang Senado. Well, you have all the right para ikaw ay magtampo dito sa 4 na senador. Pero not to the point, Mig Zubiri, na ilalaglag mo ang mga tao sa Bukidnon by joining the minority. That is not your choice. I mean, that is not the choice of the Bukidnons. Mahal na mahal ng mga taga Bukidnon si Duterte. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman